Isang tipikal na araw lang katulad ng lagi kong ginagawa. Pagkagising sa tanghali, dun pa lang ako nagsisimulang mag-almusal. Ang sarap na nga ng kain ko ng mga oras na to at enjoy na enjoy ako sa pag-inom ko ng kape. Nang biglang nagsisigaw yung kapitbahay ko habang binabanggit yung pangalan ko. Sabi ko, ano kaya yun? Dali-dali na nga akong lumabas para silipin yon at laking gulat ko nga sa aking natuklasan dahil tumagas na pala yung gas ng motor ko. Grabe, parang pinaliguan sa gas yung motor ko dahil nagkalat talaga ito sa paligid niya. Well, hindi na ako nagtataka kung bakit nagkaganito dahil bago ko pa to ipark kagabi, kinargahan ko muna ito ng 400. Kaya alam kong madami talaga yung laman ng tangke nito. Not knowing na masasayang lang pala ang lahat ng yon dahil kung makikita nyo yung loob ng tangke, halos wala na siyang laman. Unahin muna nating alisin tong motor ko dahil kailangan na nga natin agad linisin yung kalat na ginawa niya. Delikado din kasi ito at baka pagmulan pa ng sunog. Yun nga din daw yung dahilan kung bakit nagpanik yung mga kapitbahay ko. Bali, binuhusan ko nga yung parking namin ng tubig na may sabon at paulit-ulit ko lang ginawa yon hanggang sa mawala na yung amoy at gas. Hindi na nga ako mapakali kakaisip kung bakit tumagas yung gas ng motor ko kaya after kong maglinis ng parking agad ko na ngang chinek yung motor ko. Bali, dalawa nga yung pinaghihinalaan kong dahilan kung bakit tumagas yung gas nito. It's either nag-stack up yung floater ng carb or di kaya nag-leak yung gas hose niya. At hindi nga ako nagkamali dahil pagkaangat ko nga ng tangke, nakita ko na agad yung sanhi ng gas leakage sa motor ko dahil it turned out kasi na nasira na pala yung hose nito na kumokonekta dun sa carb. Pangit talaga yung mga ganitong hose kasi nagkakarak at lumulutong ito pag naiinitan kaya eto nasira na tuloy yung dulo niya. Sobrang nanghihinayang talaga ako dun sa natapon na gas, wala man lang tinira kahit konti. Simot talaga yung tangke ko, sobrang gaan lang din pala nito kapag walang laman. Bago nga muna natin ayusin yung hose nito, punasan lang muna natin yung paligid ng carb kasi pati nga ito naligo na rin sa gas. For the meantime, black hose lang muna yung ipapalit natin dito. Hindi pa kasi nadating yung transparent na gas hose na in-order ko. Mas matibay kasi yon at hindi lumulutong. Kaya once na makuha ko yon, isasalpak ko na lang siya agad. Sa ngayon, pagtiyagaan lang muna natin tong black hose na to. Okay, tapos ko na siyang ikabit. Bali, ikonekta na lang natin ito sa fuel tank. At para ma-check natin kung may leakage pa ba ito, kailangan muna nating bumili ng gas. Buti na lang merong nabibilihan na bote-bote dito sa amin, kaya hindi na ako magtutulak palabas. Bali, 1 liter lang muna tong isasali natin sa kanya at pag naging okay na, tsaka tayo magpapakarga sa gas station. Buksan na nga natin yung fuel bulb nito para makita na natin ang final result. At ayun, so far mukhang okay naman na kasi based sa obserbasyon ko, wala na akong nakikitang kahit anong leakage dito. Kaya sa tingin ko, pwede na natin itong gamitin. Pero syempre para sure na walang aberya, i-test ride lang muna natin siya. And ayun, ayos naman lahat, all goods na all goods na. Kaso may problema pa pala tayo dahil nangangamoy gas pa rin tong motor ko. Siguro isabay na rin natin ang pagpapaligo sa Z2S ko na to para maanlawan na rin yung mga parte nito na nabasa ng gas, especially dun sa bandang makina niya. Mahalaga talaga ang periodic maintenance at check-up sa ating mga motor lalo na kung gamit natin ito sa araw-araw. Maiiwasan ko sana ang ganitong pangyayari kung sinuri ko ng mabuti yung fuel system nito. At syempre kailangan yung mga parts na ikakabit natin sa ating mga motor ay genuine o premium ang quality para kahit hindi natin ito madalas ma-check up, siguradong pang matagalan naman. Okay guys, fresh na ulit ang motor ko na to. Bali, ipark na lang ulit muna natin ito sa loob. Maraming salamat din at sinamahan nyo akong ayusin ang motor ko na to. So paano, kita-kits na lang tayo sa next vlog.